Do not disturb your enemy when she or he is committing mistakes. O di ba, mga kababayan? Kaya po itong mga kasangga ni Sarah, puro trouble ang inaabot kasi puro emosyon. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan ulit natin yung PGMN ni Franco Mabanta. Bakit niya, Mr. Maravillas? Massive yung propaganda nila ngayon. Ayan ang post ng PGMN. Pinagmumura si Martin Romualdez. Ito yung lead anchor nila na si CJ Hero. Sabi niya, kayo na bala niyan. Hindi ko mabasa. Martin Romualdez, I never extorted you. I never reached out to you or anyone in your circle. You know what? The very idea that I would ever establish in line with you is an insult to everything I stand for. You are the most corrupt, most evil politician this country has ever been cursed with. You believe everything and everyone has a price. Baboy, my parents raised me better than that. They raised me to recognize your kind of evil and to stay as far away from it as possible. Again, ayan po. Matindihan niya, Mr. Maravilla. Siyempre, ginagawa niya ito sa instruction ni Franco Mabanta, yung founder na nakulong sa entrapment, mga kababayan. Released on bail lang siya. Si Franco Mabanta, ganun din yung ginagawa. Walang tigil na atake kay Martin Romualdez. Hindi na siya mapakali. Nasa panic mode kasi yung PGMN. The whole organization. Kaya sabi ni Teyatan sa kanyang post na sa kanyang pinablis na post, mga kababayan. Sabi niya, is CJ Hero collecting cyber libel cases? Does he even know the definition of libelous statements? May judger pa siya kaysa sa Sandigan Bayan. At ang source niya ay trust me bro, investigations. Wala bang legal team ang PGMN para ipaliwanag kung paano gumagana ang cyber libel laws? Di ba nandyan naman si Regal Oliva? Hindi ba siya nagbibigay ng legal advice sa fellow co-host niya sa PGMN? This is not brave journalism, but a self-inflicted legal disaster. Passion is great, girl, pero mas effective ang subtlety at maingat dapat sa mga paratang kung hindi naman kayang patunayan. Di ba, mga kababayan? Tama yung sinasabi ni Teyatan. Kaya lang, sabi nga po ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when she or he is committing mistakes. O di ba, mga kababayan? Kaya po itong mga kasangga ni Sarah, puro trouble ang inaabot kasi puro emosyon. O di ba? Puro emosyon, hindi nag-iisip. Pero alangan man tayo mag-advise sa kanila. O diba? Pabayaan natin sila na mag-self-destruct, mga kababayan. Naniwala kasi sila doon sa old adage, sa military strategy, that the best defense is good offense. Kaya lang, hindi man good yung offense, so hindi yon good defense. Tama?
Hindi naintindihan siguro yung military adage. The best defense is good offense. Yan ang ginagawa nila, atake ng atake. Habang sila umaatake, mga kababayan sa inaaway nila, lalo silang nalulubog sa problema. Lalo silang natutrubol. Yan ang mga post ng PGMN, ni Franco Mabanta, Peanut Gallery Network. If you'd like to partake in noble and unbelievably difficult mission to finally take down Martin Romualdez, galit na galit ka Martin. The man universally recognized as the most corrupt Filipino politician of the 21st century, please buy our merchandise daw nila. Multiple designs in all sizes available. We could sure use your help. Nagpa-fundraising pa. Nagbibenta ng t-shirt na ang statement mga kababayan sa pagbibenta, libelous, the most corrupt Filipino politician daw, the man universally recognized. Ang tanong sa PGMN, sino nagsabi niyan? Anong universal global organization ang nag-establish kay Martin Romualdez na universally most corrupt? Di ba wala? Statement lang nila. Libelous again. Dinadala kasi sa emosyon mga kababayan. Pag puro emosyon tulad ni Sara Duterte, puro trouble lang abutin mo niyan. Tama ba? Itong trabahong ito, mga kababayan, kaya wala po, malabo sa journalism po, standard, ang ginagawa ng PGMN, mga kababayan. Sa trabahong ito, pag emotional ka, wag ka nang papasok sa ganitong trabaho. Kasi puro trouble lang ang aabutin mo. Patong-patong na trouble, na kaso. O di ba, mga kababayan? Nadali kasi yung PGMN founder mismo, si Franco Mabanta, sa kasong extortion. Kaya nagwawala sila. At sa kanilang pagwawala, mga kababayan, lago nilang nilalagay sa problema yung kanilang mga sarili. Makikita ninyo yung gutter level reporting ng PGMN. Malinaw sa mga choice of words nila na binibitawan, mga kababayan. Hindi naturuan, mga kababayan. Babae ka, magsalita ka ng ganyan. O di ba? Yan ang mga gutted level na mga statements, mga kababayan. So ang kanilang estilo, mga kababayan, na pag-uulat, napakalayo sa legit na practice ng media. I must know kasi ako po, galing ako sa mainstream media. 40 years tayo sa trabahong ito, mga kababayan. So ito ang patunay na sila mga karaniwang vlogger na gumagamit ng kanilang plataforma hindi para maglingkod sa publiko, kundi kanilang sandata para sa kriminal na pangingikil tulad ng kanilang ginawa, mga kababayan, kung saan nahuli sa entrapment yung mismong founder nila na si Franco Mabanta. So, ang bawat pag-atake ngayon ng PGMN, mga kababayan, ay hindi po pagbabalita, kundi isang desperado na gawaing malayo sa tunay pong pamamahayag. Yan malinaw ang ebidensya. Hindi kami gumagawa ng ganyan po. Bawal na bawal ang ganyang mga statements. Libelous statements. Pinag-aaralan namin yan. Nagsiseminar kami nung active ako sa mainstream KBP seminars, mga kababayan. May sinusundan tayong code of ethics, professional standards, mga kababayan, strictly observed ng mga KBP members. So makikita natin patuloy na bumabagsak po ang antas ng pag-uulat ng PGMN kasi pinipili nito yung sensationalism, paninira at pagpapakalat po ng panik kaysa pag-atid po ng katotohanan. Saan ba galing yung statement na yun, mga kababayan, na si Martin Romualdez
universally recognized daw, most corrupt and evil politician. Di ba? Galing lang sa kanilang bibig yun. Dahil sa produkto ng kanilang galit kay Martin. Kasi na-corner si Franco Mabanta. Di ba? At kinasuhan ng pangingikil. Wala sa ethics sa media, mga kababayan. So ang kanilang paraan ng pagkuha ng mga balita ay tahasang lumalabag sa Journalistic Code of Ethics, partikular na, mga kababayan, sa kawalan ng balansing pananaw at fact-finding. Puro haka-haka. So ang mga magagandang kalidad ng audio at video ay hindi kailanman, mga kababayan, katumbas ng kredibilidad nang nilalaman ang isang kasinungalingang na binuo sa isang seryosong estudyo ay nananatiling kasinungalingan. Di ba po? Tingnan ninyo itong ginagawa natin. What you see is what you get. Flat, walang mga bur background. Hindi kailangan natin. Pero quality yung ating mga kwento dito. Solid ang source natin. Credible. At yung mga utterances natin dito, hindi libelous. Level siya. At angkop doon sa Code of Ethics. Ganun tayo kasi naturuan tayo ng tama, mga kababayan. Nawala po sa PGMN. Ang estudyo natin, kwarto lang. Nag-iisa lang tayo dito. Walang pumapalakpak. Sila may mga palakpakan pa at iba-ibang anggulo. O di ba? Pwede naman natin gawin yan. May studio din ako. Pero hindi kailangan, mga kababayan. Importante doon yung content mo. Dapat makatotohanan, credible ka. Bilang isang journalist. Sa bagay, hindi man sila mga journalist, mga kababayan. Mga political propagandist sila, mga kababayan. So ang kanilang sunod-sunod at marahas na mga pag-atake, sinyalis lang po siya ng takot at pagpapanik po. Dahil unti-unti na po, mga kababayan, na napopatunayan ng publiko na wala kasing basehan yung kanilang mga binabato. Malinaw na hindi po interes ng publiko yung pinagsisilbihan nila, kundi po yung pansariling agenda ng kanila pong pinuno na sumisira, mga kababayan, sa pundasyon ng tunay na malayang pamamahayag. Kaya sabi ko sa inyo, do not be deceived by vloggers na gumawa lang ng page at nag-produce ng video at nagbalita ng komentaryo, okay na. Hindi po yun ganun. O, di ba, mga kababayan? So ang batas, mga kababayan, ay hindi po bulag sa mga kriminal na nagtatago po sa likod ng kamera at mikropono. Sa ilalim po ng Cyber Libel Law, Republic Act Number 10, 175. Ang paulit-ulit po, mga kababayan, na pagpapakalat ng maling impormasyon at paninira sa reputasyon ng isang individual o grupo sa pamamagitan po ng internet ay may mabigat pong pananagutang kriminal. Ang paggamit, mga kababayan, ng media platform para lumika ng maling naratibo na naglalayong sirain ang imahe ng iba, maaari pong kasuhan ng civil damages sa ilalim po ng Civil Code of the Philippines dahil po sa paglabag sa karangalan ng kapwa. At malamang ito yung abutin sa mga susunod na araw other than yung pangingikil. Kaya tama itong sinabi ni Tiyatan, mga kababayan. Yan o. Does she even know the definition of libelous statements? Wala bang legal na team o legal team ang PGMN para ipaliwanag kung paano gumagana ang cyber libel laws? Nilalagay nila yung kanilang sarili sa problema. Manang-mana sa mga idol nila. Si Sarah, puro trouble yung pinasok. Di ba, mga kababayan? Puro emosyon kasi. So ang galit nila, mga kababayan, nag-ugat doon sa entrapment kasi. Kung saan yung kanilang founder na si Franco Mabanta
kinasuhan po ng pangingikil involving 50 million pesos pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Yung budol money na ginamit ng NBI 75 million. Doon nagkaroon mga kababayan ng entrapment at nakulong si Franco Mabanta kung saan na-release siya on bail. Kaya todo atake sila. Gusto nilang tablahin si Martin Romualdez. Sa kagustuhan nilang tablahin si Martin Romualdez, lalo nilang ninalagay sa trouble yung kanilang sarili. Tama ba? So itong ginagawa nila, hindi po ito issue ng itong nangyari sa kanila na pinagpipilitan na issue ng press freedom. Hindi po. Hindi po malinaw po na nagpalabas ng statement yung mga legal experts at mga kritikong tulad ng Center for Media Freedom and Responsibility, pati yung National Union of Journalists in the Philippines or NUJP, nang ginawa po ng PGMN, hindi po pamamahayag, kundi porong kriminalidad. Hindi maaring gamitin yung press freedom bilang kalasag sa krimen ng pangingikil, sabi po nila. So, formal silang kinasuhan mga kababayan sa korte. At si Franco Mabanta nakalabas kasi nagpiyansa po ng 120,000 pesos. So, kahit anong taas ng kalidad ng estudyo kung saan sila nagpo-produce ng hindi tulad natin nasa kwarto lang. Pero sabi ko sa inyo, may studio din ako, kaya lang hindi man pala kailangan. Kahit nga sa kotse pwede, kahit kung saan pwede. Importante yung credibility ng sinasabi natin. At yung source na dapat credible yung source natin sa ating mga na ating ginagamit sa ating mga talakayan. Yun. At kahit anong sigaw ng kanilang mga assuming na mga vloggers, assuming na media man, hindi po kayang takpan ng kanilang mga magagandang production value ang isang criminal na entrapment operation. Hindi po pwedeng takpan. Di ba? Ang cyber warrant ng NBI at yung dambuhalang kaso na 350 million robbery extortion na final po ng National Bureau of Investigation laban sa kanila, natuluyan pong nagbaon sa kredibilidad po ng PGMN at saka ni Franco Mabanta bilang founder. Siya mismo siya mismo at may mga kasama ang nasilo sa entrapment. Kaya no amount of propaganda ang pwedeng magbaon doon sa kanilang kinakaharap na kasong robbery extortion po. Hindi po obrang ganito mga porma. Tama po? Wala yan sa porma. Ay nako. Ayan man lang mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.